meron bang gustong mag-share patungkol sa inyong na-realize? Siyempre, nag-a-attend kayo ng ganitong session. Siguro may natututunan kayo kahit paano, tapos nagkakaroon kayo ng insight throughout the week. O nga, no, parang tama nga yung natutunan ko. O kaya makakita kayo ng example na gusto niyong i-share tungkol sa communication ng mag-asawa. Meron bang gusto mag-share? Okay. So kung walang gustong mag-share, siguro maybe later, no? Punta tayo sa pinaka-exciting part, no? Conflicts. Sabi nila, pag ang mag-asawa ay kinasal, sila ay lalagay sa ano yung expression? Magulo. Tahimik. Magulo. Oo, lalagay sa tahimik, no? Magulo. O yung iba sinyo, yung mismong asawa nyo, o kayo mismo, agree kayo doon, no? Lalagay sa magulo. Or lalagay sa tahimik. Totoo po yun, no? Na karamihan ng mga tao na nag-aasawa, nadidiscover nila na sila pala ay minsan hindi compatible. Sila ay compatible. Bakit compatible? Laging nagtatalo. Especially pag tapos na yung honeymoon phase ng kasal. Gaano ba katagal yung honeymoon phase? Iba-iba eh. No? Siguro yung iba, pagka matagal na sila, 10 years na sila bago sila nagpakasal, yung honeymoon phase nila 1 week lang. O kaya naman, iba abot ng 1 month, o iba naman 1 year, tapos saka nagkakaroon ng mga conflict. So ngayong gabi, ang nais nating i-point out is i-define muna natin kung ano ba yung conflict. Pag sinabi natin conflict, ito yung friction between two people. No? Ang conflict po ay hindi siya confined sa mag-asawa. Conflict is a part of life. Okay? Kaya may course po yan eh. Meron pong course yan sa corporate setting. Meron tinatawag na conflict resolution. At yung mga companies, may tinatawag silang HR. Ano yung HR? Human Resources. At meron ding tinatawag na employee relations. So, ang maganda sa mga companies, may ganyan sila. HR, employee relations, pag may conflict between two employees, pupunta sila doon. Pag sa church, wala po tayong HR. Wala din po tayong employee relations. Pag sa school may conflict, anong tawag doon sa pinupuntahan pag may conflict? Guidance. Sa school? Guidance. Guidance counselor. Guidance. Oo. Diba? Pero sa church, pag may conflict between two people, Mga chismoso. ano ang nangyayari? Diba? Iba-iba. Minsan, hindi magpapansinan. Minsan, pupunta sa pastor. O kaya naman, minsan pupunta sa ibang member. Tapos, yun, hihingi ng sympathy, no? Simpatya. So, kanya-kanyang hingi ng simpatya. Pero sila mismo ay hindi nag-areglo. So, ganon. Bakit ba nagkakaroon ng conflict? Ang pinaka-bottom po niyan, kasi tayo ay nasa laman pa. Ang bottom po niyan is tayo ay makasalanan. No?
may kasalanan. Ngayon, kanina habang nagbabrowse ako sa Messenger, merong mula sa batch namin sa Santa Mesa, nag-share. Ang sabi nila, meron daw 3 bata, ewan ko kung nabalitaan nyo na yan, 3 bata, sa kayong nanay nila, ay nasunog. Sinunog niya yung kanyang mga anak, kasama siya. So yung tatay, ang naiwan na buhay. At shinare yung photo na yon, ang nasa likod ng background, Gospel Light Bible Baptist. Sa Bulacan yata yun, no? So bakit? Kasi nakaka-experience ng depression yung nanay. Okay? So wag naman sana umabot yung mga conflict sa ganong eksena, ganong sitwasyon. The conflict of the flesh is because we have 2 natures that are warring against each other. Kaya nga may tinatawag na the lust of the flesh. And sa Galatians chapter 5 and sa Romans chapter 7, dito ine-emphasize na yung reality ng conflict, no? At sabi ng isang pastor, sinong mananalo? Kung yung katawan, yung laman, at saka yung espiritu naglalaban, sinong mananalo? Ang sagot is kung sino yung mas lagi mong pinapakain. Tama ba? Kung sino yung mas lagi mong pinapakain. Specific problems with the flesh, mayroong 4 na bagay. Ito yung number 1 is yung selfish lust. Ikita natin yan sa James chapter 4 verse 1 to 3. Divisive jealousy. Selos na minsan may selos kasi na selos lang, nagsiselos lang. Pero may mga selos na talagang nakakapag-hiwalay ng mga tao. No? Divisive jealousy, hiwalay, or nakakapag-cause ng division. Conceited pride. Ito yung, ang pride kasi, conceited ka na yan eh. Pag may pride ka, you are selfish na. So pag conceited pride, parang redundant na lang yan. It means that you are just thinking of yourself. Self-centered. Pang-4, problem with the flesh is that since we are in the flesh, we experience all kinds of physical problems. Anong tawag doon? Mga physical problems. Tiredness, fatigue. Yan. Ako ngayon, napapansin nyo, gumaganyan ako. Kasi masakit yung aking dito. Meron yata akong sinusitis. Oh? Pag yumuyo ko akong ganun, yan. So, bakit tayo nagkakaroon ng ganyan? Dahil ba makasalanan tayo? It's part of being human. Minsan pag pagod tayo, uwi tayo, tapos nakita natin makalat yung bahay, ano yung initial reaction mo bilang tatay or bilang nanay? Tapos madadatnan mo ang mga tao sa bahay ay kumbaga, pag alis mo ganon, pag uwi mo, walang pagbabago, mas lumala pa. Diba? So, meron din tayo tinatawag na aside from conflict of the flesh, conflict of the world. 1 John chapter 2 verse 15 to 17, the world's philosophies. Ito lang the world's philosophies, mga kapatid, isang isang semester na to eh.
ito na yung Christian worldview na mag-recognize mo yung mga iba't ibang thinking ng mundo like humanistic. Ano po ba yung humanistic philosophy? Ito yung ine-exalt ang mga gawa at galing ng tao Ilalabas si Lord. over the glory of God. Okay? Yan ang humanistic. Isa pa, yung Epicurean philosophy. Anyone familiar po sa Epicurean philosophy? YOLO. Okay, isa yan. YOLO. You only live once. Si Epicurus, ang kanyang motto ay eat, drink, and be merry. For tomorrow, you die. So, YOLO, no? You only live once. Sige, magpasaya ka. What makes you happy, do it. Kung saan gusto ka masaya, gawin mo. No? So those are samples of worldly philosophies. That is why we have to be conscious of this kind and learn to identify yung mga nakikita natin so that we can protect ourselves, our thinking, our families. Next is yung conflict of the devil. Totoo po ito, no? Na talagang ang diablo ay gusto niyang gumawa ng conflict. The first conflict in heaven was caused by the angel of light. Angel pa siya noon. And then, because he wanted to become like the Most High, and that is the problem with pride. Ano? So, mag-ingat po tayo sa devil because he is mentioned in 1 Peter chapter 5 verse 8 as the adversary, an adversary, kalaban. Kung tayo ay lalaban, hindi po tayo mananalo sa ating sariling paglaban. Kailangan po si Christ ang lumaban sa diablo, hindi po tayo. We should be in Christ. Last Sunday, ang aming message sa Paite is about the riches of Christ, the unsearchable riches of Christ. Ano ba ang mga pinamana sa atin ni Kristo? Ano ba ang kayamanan natin kay Jesus Christ? Now, one of the riches that we have in Christ is protection in Christ. We are protected in Christ. Kung wala tayo kay Kristo, we are vulnerable. Ganon din yun. Pag wala ka sa church, hindi ka nag-church, hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi ka nakikinig ng Bible, ang mga kasama mo, panay kapitbahay mo na mga hindi Christian, or sa office mo na hindi Christian, yung mga nadidinig mong salita, yun at yun. So, yan po ang yan po ay recipe for destruction. Recipe for a carnal life. A recipe for conflict. Specific factors that cause conflicts. Conflicts are basically caused by differences. Bakit naman po nagkakaroon ng conflict yung dalawang taong parehas mag-isip? May ganun po ba? Hindi po. Pag parehas kayo mag-isip, hindi po kayo magkakaroon ng conflict. Parehas kayong mag-isip eh. Ano? Conflicts are basically caused by differences. Because why? People are different. Meron po tayong differences of personality. Kung kayo ay nag-aaral ng personality, meron tinatawag na MIBT, personality test, to see what kind of personality you have. Pero ngayon, meron ditong summary, napaka-kaunti nito.
Napakakunti. Some people are logical and objective. Others are emotional and impulsive. Ako dun ako sa logical and objective side. Karamihan ng mga lalaki ganyan, logical and objective. Karamihan ng babae, again, hindi lahat, no? Karamihan ng babae, emotional and impulsive. Yan. Mga lalaki, pag may bumagsak, iisip muna yan, ano yun. Yung babae, magugulat muna, ano yun? Ganon. Di ba? Ganon sila. Lalaki, passive. Some people are passive and laid back. Yan. Some people are active and aggressive. Some people are feelings oriented, sensitive. Some people are emotionally stable. Kapag pinagsalitaan mo sila ng something na siguro lalo na mga pastor, no? Kasi yung mga pastor, lalo na pag matagal nang nagpapastor, medyo nagiging numb na, medyo nagiging insensitive na, no? Nakakaya na nila yung mga criticism due to frequency at saka minsan hindi naman totoo, no? Ang masama yung totoo, tapos hindi nila ina-address, tapos naging numb na lang sila. That's not ideal, no? That's not what the Lord wants. And then some people are neat and detailed and perfectionist. Some people are not concerned about details. Some people are not neat. Some people are not perfectionist. Ako mix of both ako. Minsan detailed ako. Minsan I don't care about the details. It depends on the situation. But there is a difference. There are differences in personality. That is why there is conflict. There are differences of opinion due to educational background. Magkaiba kayo ng opinion kasi iba yung culture nyo. Siya, Indian. Ikaw, Chinese. No? O kaya sabihin natin, wag na tayong lumayo. Pilipino. Saka Amerikano. No? Pilipino yung babae, Amerikano yung lalaki. Dalawa lang yan. Pero usually, ano nangyayari? Yung lalaki, nagsasubmit doon sa Pilipina niyang asawa. Tama? Nakikita natin sa mga vlog, di ba? Yung mga lalaki, nagpapailalim, nadadala sila no Filipino wife. Bakit? Syempre, magkaiba sila culturally. Kailangan may mag-yield, no? Ganon din sa religion. Kaya nga tayo, hindi natin nire-recommend na ikaw ay makapangasawa ng hindi mo kapanampalataya. Mapa young people man or mapa adult man, no? Bakit po? Unang-una kasi hindi mo nakikita yan eh. Ang nakikita mo lang yung pag-ibig, yung seemingly soft and anong tawag dyan? Kumukutita pang yung mga mata. Parang naalala ko nung naliligaw pa ako. Sabi ng mother-in-law ko, ay, ang anak ko, ano yan? Ano yan? Ano ngayon sabi niya? Sabi niya, maldita yan. Yun yata yung term ng mother-in-law ko, maldita yan. Aba, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ay, hindi po. Bait nga po niyan eh. Napakabait po niyan. Oh. Kasi bakit? Ikaw ay madly in love. Ngayon, ang problema, pag ikaw ay madly in love, tapos hindi Kristiyano yung napangasawa mo, next time hindi ka na madly in love. Magiging ka na, mad.
Hindi na po madly in love. Maging mad ka na. Masisiraan ka na ng ulo. No? Hindi mo na alam paano i-handle. Bakit? Di ka nakinig sa Bible. No? Hindi po, ang role po ng pastor ay hindi po maging matchmaker sa church. Opo. Hindi po kami matchmaker. Sis, para kay ganito ka. Brad, para kay ganito ka. Brad, ligawan mo yung young people doon sa kabilang church. Hindi po yun ang role ng pastor. Ang role ng pastor is only to guide you, to give, parang nung election, di ba? Magbigay ka lang ng criteria. Ano ba yung dapat na, ano ba yung proper, selection of a mate, proper selection of a candidate. Ganito dapat, ganito dapat. Kristiyano dapat, tapat dapat, mahal ka dapat. Yan. Okay? Yan. Differences of conviction. Siyempre, dito napapasok yung mga strong conviction like religion and beliefs. No? Pag unbeliever ang napangasawa mo, o kaya nagpaligaw ka sa unbeliever, hindi mo mayaya sa church. Tapos nagpatuloy kayo sa inyong relasyon, humihingi kayo ng sakit ng ulo niyan. Punta na tayo dito. Some conflicts are caused by circumstances. Fatigue. Gaya nung nasabi ko kanina, no? Pagod. Tapos magulo. O kaya naman, gutom. Gutom ka. Pag gutom ka, anong gustong gawin ng body mo? Kumain. Di ba? Pag gutom ka, gusto mo kumain. Paano kung walang kakainin? Init ulo mo. Diba? Init ulo mo. Kahit sino. Lalo na kung may medical condition ka at kailangan mong kumain, tapos wala kang makain. Diba? Madali ka na, nasa labas ka, no? Wala kang mapili, wala kang makainan. Init na ulo mo. No? Unfulfilled needs. Ito mga circumstances. Meron kang mga needs na unfulfilled or mga expectations na hindi natupad. Diba, may sinabi mo sa anak mo na maglinis kayo ng okay, tapon nyo yung ganito. O kaya naman, refill nyo yung tubig sa yelo, sa ref. O refill nyo yung mga water bottles. Tapos hindi ginawa. Unfulfilled expectation. Asawa naman, sige, huwag lang maingay. Maghuhugas ka. Sa mag-asawa naman, siyempre ang lalaki, may expectation yan sa asawa niyang babae. Ang babae, may expectation yan sa asawa niyang lalaki. Ngayon, sa mag-asawa, magkaibang needs ng lalaki sa kanang babae. So, since tayo dito naman ay mixed audience tayo, may young people tayo, hindi na tayo pwedeng mag-detail ng ganyan. Pero yung mga married, alam nyo na yon. Next is financial pressures. Totoo yan. Pagka wala ka ng pambili ng gatas, tulad nung sinishare ko sa inyo kanina, ay sandali lang, yung charger ko, okay po nito. Grabe, baptist pa sila. Yung sinishare ko kanina, nakita ko sinare ng taga Santa Mesa, wala na silang pambili ng gatas, nangungutang na sa chat. Kaya na-depress na yung nanay. Sinunog niya yung kanyang mga anak. Ang buong bahay nila nasunog, pati siya nasunog. No? Huwag niyo pong gagawin yan. Pag wala kayong pambili ng gatas, wala na kayong mautangan, andyan si Pastor Jomar. Ha? Amen. Usapin niyo si Pastor Jomar. Hanggang 200 lang ako. Hanggang 200 lang ha. Hingin kayo ng pambili sa kanya. Pag wala siya, sasabihin niya ngayon niya kay Pastor Bong. Andyan pa si Pastor Bong. Pag wala na talaga,
lapit kayo sa akin. Tapos magpe-pray tayo. Ang daming dinaan. Nagbibiro lang po ako, no? Pero ang pera po, yan po ay sensitive topics, no? Sensitive topic yan. Pero wag po yan maging sanhi ng mga ganong pangyayari sa buhay natin na magpapakamatay ka dahil sa pera. Busy schedule. Sa mga mag-asawa, conflict yan. Lalo na sa mga pastor. Minsan may mga pastor successful talaga sa gawain. Pero sa bahay, hindi sila successful kasi wala silang time sa family nila. No? Maganda yung church nila, pero hindi successful sa bahay kasi hindi nabibigyan ng time yung family. O kaya naman, yung pera, panay bigay ka ng bigay sa mga mission, mga pastor, tapos yung pamilya mo hindi mo binibigyan. No? So kailangan talaga may balance. Family background, source din yan ng conflict. Halimbawa, ang family ko, for example, malakas ang personality. Tapos yung family ng misis ko, for example, malakas din ang personality. Conflict yun. Lagi magtatalo yun. Tuwing reunion, magtatalo lagi yun. No? So, problema kasi, nag-asawa tayo, bata pa tayo nag-asawa. Well, ako hindi na ako, sorry, hindi asawa, nanligaw, no? Maaga kasi ako nanligaw, 19, nanligaw na ako. Ano ba naman ang alam ng 19 sa mga ganyang bagay? Alam mo ba yon na yung mga family background? Alam mo ba yung mga ganyan? Hindi mo alam yun eh. Ano yun, Sister Grisel? Nakamute ka. May sinasabi ka eh. Wala? Okay. No? Ako nung 19 ako, nanligaw ako, wala pa akong alam sa mga ganyan. Alam ko lang nakita ko maganda, niligawan ko. Diba? Oh. Kaya mga young people, ang payo ng mga nanay at tatay ng mga Kristiyano ngayon, magtapos muna kayo, magpa-mature muna kayo ng konti bago kayo magligaw-ligaw. Huwag niyong unahin ng puso. Mag-aral muna kayo, mag-masteral kayo, magpayaman muna kayo. Ang puso, makakaantay dapat yan. Hey! Kaya niya si Genjen, no? Ang init naman. Nag-books ka ba ng ano? Lack of fellowship with God ay talaga naman pagka hindi ka nag-devotion, talagang ang mood mo iba. Hindi ka nagbasa ng Bible. Kaya tayo, hindi lang yung pagbabasa ng Bible, pati yung pag-memorize ng verses, dapat ginagawa natin. Kasi yung verses, pumapasok yan, binabago ka niya. Yung verses, yung devotion, it's like a cow, you are digesting food for future use. Some conflicts are caused by behavior characteristics. May mga asawa, they are unwilling to communicate. Ayaw makipag-usap. Lalo na pag mainit ang ulo. Minsan pag ganon, sige. Mamaya na lang tayo mag-usap. Pag malamig na ulo mo. Okay? Tactic yan. Pag parehas kayong mainit ang ulo, huwag na kayo mag-usap. Sabihin nyo, mamaya na lang. Mainit ang ulo natin. Tapos, wag nating gawing way of talking yung sarcasm. Kasalanan ko din yan eh. Minsan madalas gumagamit din ako niyan, sarcasm, no? Alam naman siguro natin yung sarcasm, di ba? Sarcastic. Galing ako dyan, kaya bigyan ko kayo ng madami example. Isa lang. Si Daryl lang. Tawa-tawa ka dyan, Daryl lang. Nakarelate. Oo. Example ng sarcasm.
sige. Parang ganun, sige. O kaya, no, sinabihan kang pogi. Sinabihan ako pogi. Hindi naman ako pogi. Parang yung kabaliktaran, ano ba magandang example niyan? Sige nga, kayo nga magbigay. Wala akong maisip. Ako magbigay ako, Pastor Rob. Magaling daw ako pero wala akong maisip. Sige, Sir Daryl. Nasabi ko siguro mas maganda kumain na lang tayo sa dahon ng saging. Kasi nga, hindi sila naglilinis ng plato. Kunyari, ganun. Okay. Ikaw, Wika. Example ka ba, Wika? Baka may example ka. Wala? Sister Lori, yan. Smile, Lori. May example si Sister Lori. Nag-iisip. Nakamute ka pa. Iba po yung sa akin, Pastor. Pag hindi ko po sabihan, lalo ko pong pinagbibigyan. Ang bawal nagsaway ako, hindi ko ayaw tumigil, ay lalo ko sinasabi, sige, lalo kayo mag-away. Yan, yun. Ayun, di ba? Kasi mag-away kayo. Ayun, sinasabihan mong gawin nila. Di ba? Para tigilan nila, gawin nyo pa. Sige, mag-away kayo. Yan. Yun yung iwasan natin na way of communication, sarcasm. Sa asawa natin, saka sa mga anak natin. Pag nahuli mo yung sarili mo na gumagamit ka ng sarcasm, i-rebuke mo yung sarili mo. Okay? Pag nahuli mo yung sarili mo na gumagamit ka ng sarcasm, directed toward your loved one, i-rebuke mo yung sarili mo. Okay, let's move on. Making false assumptions or jumping to conclusions. Ano yung mga keywords na rin dyan? Ganyan ka naman talaga. Ganyan ka naman talaga. You're always like that. Nakakapi ka yan pagka sinabihan ka ng ganyan. Diba? Lagi ka naman ganyan. O kaya, never kang. Diba? Ginamitan ka ng never kang. Nakaka-trigger ng mga words, no? Hindi pa nila alam yung punot dulo, inassume na nila kasi ganun ka. Okay? Making false assumptions. Sino na naman ng nag-iwan ng kaldero ng kanin, hindi na naman pinasok sa rep. Ikaw no? Ay, hindi ako. Isa-isa may mga tao sa bahay. Diba? Sino naman na nag-iwan ng noodles dito? Hindi tinakban. Ikaw no? O, diba? Sandali, kukuha lang ako ng takip at may nag-iwan ng noodles dito. Yan. Totoong nangyari. Making false assumptions. Pero sabi mo naman, yung Pero sa mag-asawa, yung mga realistic example niyan, bakit ngayon ka lang umuwi? Gabi na. Siguro, dumaan ka na naman doon sa crush mo. O ganon. No? Jumping to conclusions. Parang gano'n na rin yun. Inflexibility. Ay, sa mag-asawa, malakas yan. Inflexibility. Minsan ayaw talaga. Ang tawag dyan, stubborn. No? Ang lalaki, stubborn. Pero ang babae can be also stubborn. So, pag stubborn yung lalaki, pagbigyan mo.
Pero pag tapos na yung sitwasyon, kumprontahin mo at sabihin mo, pwede bang ipag-pray natin yung nangyari tungkol dun sa pagiging stubborn mo? Ganon din sa babae, no? Sige, pagbigyan mo. Tapos, try nyo i-resolve kapag nakapag-settle na kayo. Pero kung life-threatening, huwag niyong pagbibigyan. Ha? Halimbawa, tatawid siya, may sasakyan, stubborn siya tumawid, pipigilan mo pa rin. Kasi life-threatening yun. Irritating habits. Where is the case of this one? Ayun, doon mo. Ano ba yung ano natin? This No? one, oh. Nagkakainisan kasi may mga irritating habits. Baho dyan, ang asim. Hindi ko alam kung may makaka-relate sa inyo. Pero may mga tao kasi pag nagpunas ng sipon sa t-shirt, gano'n, no? Di ba? Charity. T-shirt. Charity po. So pagtingin mo doon sa t-shirt, pag natuyo na, punong-puno na ng sipon, namumuti na, no? Di ba nakakairita yun? Nakakairita yun, di ba? Especially, pag ikaw yung naglalaba. Di ba? So, halimbawa, ako, hindi ko sinasabing ganun ako, ha? Punas kong ganun, bad ko, tapon ko doon, mas matutuyo. Mas makikita ng asawa ko. Tapos pupunta siya sa akin, ano ba to? Lagi ka na lang ganyan. Diba? So, that is an example of, source ng conflict yan. No? Nagging. Dyan. Mga misis, iwasan natin yung magnag. Ewan ko kung may lalaking nagnanag kasi predisposed ang babae sa nagging. Pero again, hindi exempted ang lalaki dyan sa nagging. No? Bakit daw hinahayaan ng Diyos ang conflict sa buhay natin? To teach us growth, okay, maturity, or chastisement, discipline, to correct us, and retribution. No? You reap what you sow. Galatians chapter 6 verse 7. Ngayon, paano natin aayusin yung conflict? Siyempre, you have to be honest and admit that there is a conflict. Una sa lahat, you have to admit talaga may problema. Diba pag nag-soul winning tayo, they have to first admit that they are a sinner. And then, pag alam mo na you're a sinner, alam mo na yung problem, it's not a game of pointing fingers, no? Ikaw kasi, Daryl, no? Ikaw kasi, Erica, no? Hindi. You apply, now that you know what is the cause, ang cause pala, kaya pala tayo madalas mag-away, kasi ikaw ay napaka-busy. No? Oo nga ang busy. Pero ikaw din kasi, ganito ka. Pag nag-i-interrupt ka, tinataon mo na busy ako. Okay? So parang may yan Pag nag-point ka, meron din sa'yo na masasabi. So, kaya, hindi pwedeng magre-resolve na kailangan merong agreement, no? Apply God's medicine. Seek God's wisdom. Follow God's advice. Loving confrontation. At lalo na kung parehas namang Kristiyano, dapat alam mo na mahal ka niya. At dapat alam niya na mahal mo din siya. Yun yung pinanggagalingan ng nyo. Makakatulong yun sa pag-resolve ng conflict. Respond with the proper therapy. Have the right attitude. How do you respond when confronted with sin?
Paano ba tayo nagre-respond pag sinabi sa atin na sinabihan tayo about our sin? Siyempre, natural response niyan, pride. O ba naman sabihin ka na ang ingay mo, alam mo ang ingay mo, sobrang ingay mo, anong isasagot mo doon? Eh di mag-ingay ka din. O, diba? So there's a proper way to say it. No? There's a proper time. But the right attitude is the attitude of humility and gentle spirit. Galatians 6:1. Sino nakakaalam ng Galatians chapter 6 verse 1? Someone read Galatians chapter 6 verse 1. Someday, mamememorize ko din yan. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano yung Galatians 6:1. Any volunteer? Yeah, ako po. Sige. Brethren, if a man be overtaken in a fault, we which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Thank you, Sir David. Ginamit dyan yung salitang meekness. Pag sinabi nating meek, it means a spirit of meekness. It doesn't mean na magpapakamali ka, no? It doesn't mean na magpapakumbaba ka na sobrang baba para lang maging tama siya. Hindi po. You can still remain right. Sabi nating tama ka kasi, no? Pero nagpapakumbaba ka. Meekness kasi is power under control. Alam mo naman na tama ka. Pero magpakumbaba ka para magkaayos kayo. No? Because there is a command for restoration. Restore such an one. Yun yung command. How? In the spirit of meekness. Ayun. Again, paano ba? Pangalawa, soft words. Eh, mahirap gumamit ng soft words kapag ikaw ay galit. No? Pwede ba yun? Galit ka, gagamit ka ng soft word? Hindi, pipili mo yung pinakamasasakit na salita pag galit ka. Galit ka nga eh. Diba? Kaya, walang restoration mangyayari, walang confrontation, walang therapy, walang healing na mangyayari pag galit. Kaya, palipasin niyo muna yung galit bago kayo mag-usap. Respond with gracious forgiveness. Ito, ang daming verses, oh. Lahat po yan, basahin natin yan, no? Pero huwag ngayon kasi mauubos yung oras natin. Pero isa-isahin mo yan sa iyong devotion time. Basahin mo yung Matthew 16:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians, 1 Peter 3:9, Ephesians 4:31 and 32, Colossians 3:13. Okay? Respond with gracious forgiveness. Example na lang natin ng Panginoon. Siya ay sinampal, pinaglaruan siya, dinuraan siya. But He still forgave. Do the right action. Sit down and face each other. Ito na yung cool down na kayo. Hindi naman tayo dito Superman, no? Na katatapos nyo lang mag-away, bigla kayo habang nag-aaway kayo, bigla kayong comedy naman yon, di ba? Unrealistic naman yon na expectation. Siyempre mag-cool down muna kayo. And then, mag-initiate. Sino bang nag-i-initiate sa inyo pag kayo ay tanungin natin si Pastor Jomar. Pastor Jomar, pag kayo ay nag-away ng misis mo, ni Sister Grace, sino ang una usually na
humihingi ng ano, or nag-i-initiate. Alam nyo na po sa ngiti ko. Ako po. Salamat sa iyong honesty. Teacher Daryl, kayo. Ako din po. Ako din po. Kasi ako naman yung may kasalanan lagi eh. Kaya ako mag-initiate. At matapos na, ako na lang. Tanungin naman natin yung ano, yung mga naka-off cam. Ito si ano, si Pastor Arnel. Pastor Arnel Arias. Sir, ako po. Pastor. Kayo din po ang nauunang nag-i-initiate. Oh, Amen. diba? The last. Talaga mga ano, mga peacemaker, mga lalaki. Kasi tayo yung may kasalanan, no? Siguro, no? Kaya tayo nauna. Kahit hindi. Kahit hindi. Okay? Yan po ay tinatawag na husband and wife dynamics. Magkakaiba po ang relasyon, kahit mga Kristiyano po, magkakaiba po ang dynamics ng mag-asawa. And the way they communicate, no? And the way they talk, magkakaiba. There's no couple in the face of the earth that are exactly alike. Magkakaiba. So ito, mga suggestions lang po to. Suggestions lang to, no? Sit down and face each other. Pray for God's grace and wisdom. Work at clearly defining the issue so both of you understand what the conflict is about. Deal with the present problem, not the past. Wag mo nang i-bring up yung past at wag na nating sabihin na ganyan ka kasi, no? Deal with one problem at a time. Okay, maganda sinusulat para nakikita at sinasabi, ito yung pinag-uusapan natin. If the discussion becomes more heated, o dapat pagka kayo ay maggaganito, meron kayong iced tea or iced coffee. Para pag, o kaya 2 iced water. Para pag nagkakainitan na, sandali, inom muna tayo. Diba? Inom muna tayo malamig. Yan. Avoid shouting. Come to an agreeable solution. A solution that you both believe would be pleasing to God. Okay? Compromise when it is a non-biblical or non-moral issue. When agreement is not reached, the father, husband, as the head of the home, must make a careful, correct, considerate decision, and the family, wife, should abide by it with a sweet spirit. Ayun. O minsan, pag mahirap na desisyon, kailangan put, ang tawag na, ang idiomatic expression yan is, you have to put your foot down. It means you have to make a decision, no? As the head of the family. If unresolvable, seek counsel from someone you respect and trust. Ayan, tawagin nyo na si pastor, tawagin nyo na si ninong, si ninang. Another person often can be more objective. Oo, kasi minsan tayo, hindi natin nakikita yung mga kamalian natin. And number 7, make resolving the conflict a priority. Don't let anything interfere with resolving it, even if it means canceling a planned appointment. Okay? Baka papunta kayo ng church, tapos nagtalo kayo. Tapos sandali, pag-usapan natin to, wag muna tayo mag-church. Wag naman ganon. Di ba? Wag naman ganon. Pero minsan, it depends on the grievousness of the argument. Siyempre, kung di nakahanda yung puso nyo, posible yun mangyari. No? Di nakahanda yung puso nyo, sige, pag-usapan muna natin to. No? 6 don'ts regarding conflicts. Don't expect the problem to heal itself.
Kung hindi nyo pinag-usapan yon, hindi yun mahihil. Matatabunan lang yon at baka maungkat. Don't have the attitude of, why try? Bakit kailangan pa na Kailangan pa na ayusin yan? Eh, ganun din naman. Just make it a little small because Na? one quick. May tawag dyan eh. May tawag dyan, one word. That's better. Bakit pa? Kailangan, it's not worth it. Kami, pag naalala ko, maalala ko. Don't play the waiting game. Oh. Antayan, pakiramdaman. Sa amin mag-asawa, kasi palabiro ako eh. So, sinisimulan ko na yan ng sinisimulan ko na yan ng biro, ganyan. Don't fight with fire. Don't fight fire with fire. Oh. Ano na? Sobrang heated na. Lalo mo pang gagatungan, no? Yung usapan. Don't practice character assassination. Ito yung tinatawag na ad hominem attacks. You are attacking the person's character. Eh, ikaw kasi, ganyan ka. Hindi ka nagpupunas ng mesa. Oo. Ang kalat mo kasi, wala namang kinalaman yun sa pinag-uusapan. Diba? Madaming ganyan sa politics. They assassinate the character, sinisira yung reputasyon, pero wala namang kinalaman sa sa performance. Stick to the problem, no? Don't attack the person rather than the problem. Don't dig up old bones. Lalo na kung yung mga bones na yon nailibing na ng tama. No? Nailibing naman ng tama, na pag-usapan nyo na yon, huwag yun ang balikan. Sabi nga ng Panginoon, as far as the east is from the west. Diba? Yun yung inalimutan niya na yung ating mga kasalanan. How do I avoid conflict? Pwede ba yon? Mag-avoid tayo ng conflict? 6 things here. Walk in the Spirit. Kapag ikaw ay laging nagde-devotion at lagi ka nagpe-pray, malapit ka sa Diyos, you are walking in the Spirit, nakakatulong yan to avoid conflicts. At yung pasensya mo, humahaba. Pero pag wala kang devotion, hindi ka nagme-memorize ng scripture, hindi ka nagpe-pray, ang pasensya mo, mabilis maubos. Number 2, mind your own business. 1 Peter chapter 4 verse 15. Sige, basahin na natin tong 1 Peter chapter 4 verse 15. Any volunteers? Dapat pala yung mga 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. andyan pa ba si Sister Lorraine? Good evening po. Andyan, ayan, Sister Lorraine. Pwede po bang pasuyo, pabasa ng 1 Peter chapter 4 verse 15? Wait lang po. Okay. Ganun palang gagawin ko. Dapat tinatawag ko din yung mga naka-off cam. 1 Peter chapter 4 verse 15. Okay po. 1 Peter chapter 4 verse 15, the Bible says, "But let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer
or as a busybody in others men's matters. Ayun. Oo. Tama, no? So, minsan yung mga conflict natin, hindi naman talaga tayo kasali doon sa conflict, no? Tayo ay ipinasok natin yung sarili natin doon sa conflict, kaya tayo nagkaroon ng conflict. Yun yung ibig sabihin no? Ng busybodies. Kaya in short, mind your own business. Pero kung ang goal mo ay makatulong doon sa tao, yun nga, tread wisely. Okay? Salamat, Sister Lorraine. Pangatlo, accept the differences of others. Not all differences are sinful. Bend on non-moral issues. Minsan kasi, ang mga tao, mga Kristiyano, minsan nagiging hard stance on everything. Lahat ng bagay meron kang hard stance, no? Hindi naman po tayo dapat sa lahat ng bagay meron tayong hard stance. Meron ngang kasabihan na ano ba yung kasabihan na yun? In all yung in essentials, Unity. Unity. In non-essentials, in essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. Okay? So, ito ay attributed kay Saint Augustine, but hindi naman sila sure na sa kanya talaga galing yan. Actually, may pinanggalingan talaga yan, hindi si Augustine. Okay? So, kung mga bagay na essentials like salvation, kailangan magkaisa tayo dyan. Pero may mga bagay na non-essentials na hindi natin kailangan pag-awayan. Okay. Respond biblically toward people who cause conflicts with you, like Christ would. Tapos may verse sa Bible na sa Matthew na be wise as serpents, harmless as doves. Yes, you you turn the other cheek, diba? Yan ang teaching ni Christ, you turn the other cheek. Pero pag mapula na, parehas, matuto ka rin namang umatras. Diba? Wala naman sinabing magpabugbog ka at mamaga yung mukha mo. Lastly, make it your goal to live peaceably with all men. Note, however, never bend on clear biblical or moral issues. Compromise at this point will buy you a moment's peace but ruin your family and walk with God. Remember, you are one with your spouse. When you fight against him or her, you are fighting against yourself. Ayan. Okay, so hanggang dyan lang tayo, mga kapatid. Nag-overtime na tayo ng 1 minute. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.